Akala ko noon, ang paghihiganti ay matamis. Akala ko, kapag nakuha ko na ang lahat ng pera at karangyaan na ipinagkait sa akin, magiging buo na ako. Hindi ko itatangi. Naging kabit ako. Pumatol ako sa asawa ng babaeng nagpahirap sa akin. Hindi dahil mahal ko siya, kundi dahil gusto kong bawiin ang dangal na tinapaktapakan nila. Pero ang perang galing sa dumi, tila may sariling paraan para bumalik sa lupa. Kung ikaw ang nasa kalagayan ko noon, gutom, sugatan, at walang kakampi, masasabi mo bang hindi mo rin gagawin ang ginawa ko? Minsan, kapag nakatingin ako sa mga palad ko ngayon, mga palad na magaspang na uli, mga kuko na wala ng kulay, naiisip ko kung totoo ba talaga yung mga taon na yon. Yung mga taon na akala ko, nalamangan ko ang tadhana. Tanga ko, di ba? Akala ko talaga noon, kapag may pera ka, abot langit ka na. Pero ang totoo, ang perang kinuha mo sa apoy, susunugin ka rin sa huli. Nagsimula ang lahat sa isang malaking bahay sa ibang bansa. Hindi ko nasasabihin kung saan, pero sapat na ang sabihing malayo ito sa Pilipinas. Malayo sa mga anak ko at malayo sa kahit anong yakap na pamilyar. Hindi ko malilimutan yung amoy ng bahay na yon. Amoy mamahaling jasmine na pabango ni Madam, pero laging may halong tapang ng Zonrox dahil sa walang tigil kong paglilinis. Yung sahig nila. Puting-puting marmol. Napakalamig sa paa, lalo na tuwing madaling araw na kailangan ko nang bumangon para maghanda ng almusal. Doon ko natutunang maging anino. Yung tipong nandoon ka, gumagalaw, pero hindi ka dapat nakikita. Hindi ka dapat naririnig. Si Madam. Maganda siya sa totoo lang. Maputi, laging maayos ang buhok, at yung mga kuko niya, laging matingkad na pula ang pintura. Pero yung ganda niya mong hanggang balat lang. Sa loob, parang may kung anong galit siya sa mundo na sa akin niya ibinubuhos. Isang maling dampi lang ng basahan, isang minuto lang na malate ang kape niya, mararamdaman ko na ang talas ng dila niya. Stupid. Animal. Inutil. Paulit-ulit. Minsan, hindi lang salita. Minsan, nararamdaman ko na lang yung dulo ng matulis niyang takong sa paa ko habang naglilinis ako sa ilalim ng lamesa. O kaya yung biglaang sampal na nagpapatalsik sa suot kong salamin. Dun sa bahay na yon, pakiramdam ko hindi ako tao. Isang gamit lang ako na kapag hindi gumana ng maayos, pwedeng saktan, pwedeng sipain. Wala akong makausap. Yung asawa ko sa Pilipinas, tuwing tatawag, ang laging tanong lang ay kung kailan ang dating ng remittance. Yung mga anak ko, sa litrato ko na lang nakikita ang paglaki. Malungkot? Kulang ang salitang malungkot. Para akong nalulunod sa gitna ng malaking bahay na yon. At kahit anong sigaw ko, walang nakakarinig. Hanggang sa isang gabi, habang nagpupunas ako ng mga dekorasyon sa library, pumasok si Sir. Hindi ko siya narinig, kaya nagulat ako nung bigla siyang magsalita sa likod ko. Inasahan ko na sisigawan din niya ako gaya ng ginagawa ng asawa niya kapag nagugulat. Pero hindi. Nanatili lang siyang nakatayo doon. At nung magtama ang mga mata namin, doon ko naramdaman yung unang bitak sa desisyon ko na maging anino lang. Iba yung tingin niya. Hindi gaya ng tingin ni Madam na parang nakatingin sa basahan. Sa tingin niya parang nakakita siya ng tao. Siguro doon nagsimula ang lahat. Sa isang tingin na hindi ko dapat binigyan ng kahulugan. Pero sa sobrang uhaw ko sa kahit anong klaseng pagpapahalaga, ininom ko ang lason kahit alam kong ikamamatay ko.
Sabi ko sa sarili ko noon, Cherry, para sa pamilya mo to. Pero ang totoo, may bahagi sa akin na nagsasabing, gusto ko silang gantihan. Gusto kong sirain ang kung anong meron si Madam dahil pakiramdam ko, sinira na rin niya ang pagkatao ko. Hindi ko alam na sa bawat hakbang ko papalapit kay Sir, unti-unti ko na palang hinuhukay ang sarili kong libingan. Isang gabi, pagkatapos ng isang matinding away nila, yung naririnig ko ang pagbasag ng mga plato at ang malakas na hiyaw ni Madam. Naiwan si Sir sa kusina. Nakaupo siya, nakatitig sa basong may alak. Pumasok ako para linisin ang mga nabasag. Nakita ko yung pasa sa braso niya at yung lungkot sa mga mata niya na dati ay hindi ko napapansin. Cherry, tawag niya sa pangalan ko. Yun ang unang beses na binanggit niya ang pangalan ko ng walang halong utos. Bakit ang tahimik mo? Tumigil ako sa pagpulot ng bubog. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Paano ko sasabihin sa kanya na ang katahimikan ko lang ang tanging proteksyon ko? Pero nung lumapit siya at hinawakan ang kamay ko para pigilan ako sa pagpulot ng bubog, hindi ako umurong. Marumi ang kamay ko, amoy sabon at alikabok, pero hindi niya binitiwan. Doon ko nakita yung singsing niyang ginto na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng kusina. Isang simbolo ng katapatan na sa gabing yon, pareho naming handang talikuran. Hindi ko alam kung bakit hindi ko binawi ang kamay ko. Siguro dahil sa loob ng 2 taon na paninilbihan ko sa bahay na yon, yun lang ang tanging pagkakataon na may humawak sa akin na hindi pananakit ang intensyon. Magaspang ang palad ni Sir, mainit at amoy mamahaling tabako. Isang amoy na kailanman ay hindi ko maiuugnay sa asawa ko sa probinsya na amoy lupa at araw. Look at this, bulong niya habang tinitingnan ang pasa sa braso ko. She did this, didn't she? Hindi ako sumagot. Yumuko lang ako. Ano bang dapat kong sabihin? Na oo, ang asawa niya ay isang halimaw? Nagabi-gabi akong umiiyak habang naglalagay ng malamig na bimpo sa mga pasa ko. Sa mundong ito, siya ang amo. Ako ang katulong. Pero nung mga sandaling yon, sa dilim ng kusina, parang nawala yung pader na yon. I'm sorry, Cherry, I'm so sorry, sabi niya uli. At doon, may dinukot siya sa bulsa niya. Isang rolyo ng pera. Hindi ko alam kung magkano, pero alam kong malaking halaga yon. Inilagay niya sa palad ko at itiniklop ang mga daliri ko. Take this, para sa mga anak mo. Huwag mong sasabihin sa kanya. Bilin niya. Dapat ba akong magpasalamat? O dapat ba akong matakot? Noong hinawakan ko yung pera, parang may kung anong kuryente na dumaloy sa akin. Hindi yon kilig. Yon ay ang pakiramdam ng kapangyarihan. Sa unang pagkakataon may nakuha ako sa bahay na to, na hindi ko pinagpaguran ng husto. Isang bagay na galing sa asawa ng babaeng tumatapak sa akin. Nagsimula doon ang mga aksidente. Isang beses, habang naglilinis ako ng kwarto nila at wala si Madam, bigla siyang papasok. Tititigan niya lang ako habang nag-aayos ng higaan. Minsan naman, kapag nag-aabot ako ng kape sa kanya, sinasadya niyang patagalin ang pagdampi ng mga daliri niya sa akin. At ako? Hindi ako lumalayo. Hinahayaan ko. Bakit? Yan ang tanong na hanggang ngayon ay hindi ko masagot ng tapat. Dahil ba mahal ko siya? Hindi. Ngayon ko lang napagtanto, hindi pag-ibig yon. Gutom yon. Gutom sa atensyon, gutom sa paghihiganti, at gutom sa buhay na hindi ko kailanman
maaabot sa sarili kong paraan. Tuwing gabi, habang nakahiga ako sa maliit kong silid, tinitingnan ko yung perang itinatago ko sa ilalim ng kutsyon. Nadadagdagan yon linggo-linggo. Isang gabi, may kasama ng kwintas na ginto. Isang gabi, isang singsing na may maliit na brilyante. Habang dumarami ang alahas ko, dumarami rin ang kasinungalingan ko. Tuwing kakausapin ako ni Madam, tuwing sisigawan niya ako o ipapahiya, tinitingnan ko lang siya ng diretso sa mata. Hindi na ako umiiyak. Sa loob-loob ko, tinatawanan ko siya. Sige, isigaw mo lahat ng gusto mo. Pero sa gabi, ang asawa mo, sa akin humihingi ng yakap. Sa akin siya nagtatapat ng mga problema niya. Sa akin niya ibinibigay ang perang dapat ay sayo. Naging matamis ang bawal. Para akong nakikipaglaro sa apoy. At sa bawat kislap nito, pakiramdam ko ay ako ang nananalo. Nakalimutan ko na ang asawa ko sa Pilipinas. Yung mga sulat niya na nagsasabing miss na nila ako, binabasa ko na lang nang mabilisan bago itago. Parang ang layo-layo na nila. Parang ibang tao na yung Cherry na umalis sa Naya, 2 taon na ang nakakaraan. Pero alam nyo ba kung ano ang pinakamahirap? Yung kailangang magpanggap na normal ang lahat. Isang hapon habang naghahanda ako ng merienda sa garden, narinig ko silang nagtatalo tungkol sa pera, tungkol sa hindi pag-uwi ni Sir ng maaga. "I know you're hiding something," sigaw ni Madam. "I'm not stupid." Napatigil ako sa paghiwa ng prutas. Namawis ang mga palad ko. Yung kutsilyong hawak ko nanginginig. Sa isip ko, ito na ba yon? Mabubuko na ba kami? Tumingin si Sir sa direksyon ko. Saglit lang, pero sapat na para makita ko ang takot sa mga mata niya. Pero imbes na lumayo, lumapit siya kay Madam at niyakap ito, habang ang mga mata niya ay nanatiling nakatitig sa akin. Isang yakap na mapanlin lang. Isang yakap na alam kong ako ang dahilan. At doon ko naramdaman ang unang saksak ng konsensya. O baka takot. Hindi ko na alam. Ang alam ko lang, wala na kaming balikan. Nilagpasan na namin ang linya kung saan pwede pa kaming magkunwari na walang nangyayari. Nung gabing yon, pumasok siya sa kwarto ko. Walang katok, walang salita. Ang tanging naririnig ko lang ay ang malakas na tibok ng puso ko at ang tunog ng aircon na tila sumasabay sa kaba ko. "Cherry," bulong niya. Ayoko na siyang kasama. Hindi ko alam kung bakit. Pero nung mga sandaling yon, imbes na itulak ko siya, hinila ko siya papalapit. Siguro dahil gusto kong maramdaman na sa mundong ito, may isang bagay na akin. Kahit alam kong hindi dapat. Kahit alam kong ninakaw ko lang ito. Ang hindi ko alam, ang bawat sandaling ninanakaw ko ay may katumbas na interes. Isang interes na babayaran ko ng higit pa sa lahat ng perang naipon ko. Ang daling masanay sa kasalanan. Yun ang totoo na hindi sinasabi ng marami. Sa simula, nanginginig ka, hindi ka makatulog, parang laging may nakatingin sa'yo. Pero pagkalipas ng ilang linggo, ng ilang buwan, nagiging bahagi na siya ng sistema mo. Para na siyang kape sa umaga. Alam mong masama sa sikmura kapag nasobrahan. Pero hindi mo na kayang simulan ang araw nang wala ito. Naging eksperto ako sa pagpapanggap. Doon ko napatunayan na ang pinakamahusay na artista ay hindi yung nasa telebisyon, kundi yung mga taong may itinatagong sikreto sa loob ng isang maliit na bahay. Maghapon ako pa rin yung Cherry na sunod-sunuran. Cherry na tinititigan ng masama ni Madam kapag may konting alikabok sa lamesa. Cherry na tumatangulang habang dinuduro-duro ang noo. Pero sa ilalim ng suot kong uniforme, nararamdaman ko yung bigat ng gintong kwintas na ibinigay ni Sir. Nakatago yon.
Nakadikit sa balat ko, nagsisilbing paalala na sa larong ito, ako ang may hawak sa alas. Minsan, habang naglalaba ako ng mga barong ni Sir, may mahahanap akong pera sa bulsa. Hindi aksidente yon. Alam ko ang tupi ng pera ni Sir. Laging malulutong. Laging may kasamang maliit na piraso ng papel na may nakasulat na for you o kaya soon. Tun. Isang salita na nagbibigay sa akin ng pag-asa. Pero kasabay nito ay ang takot na hindi ko maipaliwanag. Soon. Ano? Maghihiwalay ba sila? Pakakasalan niya ba ako? O soon? Matatapos na ang lahat ng to at kailangan ko ng gumising sa katotohanan? Isang hapon, habang wala si Madam dahil nasa mall kasama ang mga kaibigan niya, pumasok si Sir sa laundry room. Ang init doon, amoy lavender, na detergent at singaw ng plansa. "Cherry, stop working for a minute," sabi niya. Umupo siya sa isang maliit na bangko na ginagamit ko kapag nagkukuskos. Isang mayamang lalaki, nakaupo sa bangko ng katulong. Nakakatawang tingnan, pero nung sandaling yon, parang ang seryoso ng lahat. May ipinakita siyang statement ng bangko sa akin kanina. Bulong niya. Nagtataka siya kung bakit malaki ang nababawas sa savings namin. Tumigil ako sa pagplansa. Naramdaman ko yung biglang panlalamig ng mga kamay ko kahit na ang init-init sa loob ng kwarto. "Anong sinabi niyo, sir?" Sabi ko, may mga investments ako na hindi ko pa nasasabi sa kanya. Pero hindi siya naniwala. Alam mo ang asawa ko, matalas ang pang-amoy niyan. Tiningnan niya ako ng diretso. Sa mga mata niya, nakita ko yung pagod. Hindi yung pagod sa trabaho, kundi yung pagod sa pagtatago. At ako naman, imbes na matakot, ang unang pumasok sa isip ko ay, paano yung ipinapadala ko sa Pilipinas? Paano yung itinatayo kong bahay sa probinsya? Doon ko natuklasan ang isang pangit na katotohanan sa sarili ko. Hindi ko na inaalala si Sir. Ang inaalala ko ay yung daloy ng pera. Naging gahaman na ako. Ang paghihiganti ko kay Madam, naging negosyo na. "Kailangan nating mag-ingat, Cherry. Lalo na ngayon," sabi pa niya bago siya mabilis na lumabas. Dahil narinig namin ang pagbusina ng sasakyan ni Madam. Mabilis kong itinago yung huling perang ibinigay niya sa loob ng isang lumang medyas na may butas sa daliri. Yun ang taguan ko. Sino ba naman ang mag-aakala na ang isang butas na medyas ay naglalaman ng halagang katumbas ng ilang buwang sweldo ng isang ordinaryong manggagawa? Pagpasok ni Madam, uminit agad ang ulo niya. Mainit ang panahon. At mukhang hindi maganda ang kinalabasan ng shopping niya. "Cherry, bakit ang lagkit ng sahig? Nagmop ka ba talaga?" Sigaw niya mula sa sala. Lumabas ako mula sa laundry room, nagpupunas ng pawis gamit ang bimpo na nakasabit sa balikat ko. "Opo, Madam. Kakatapos lang po." "Sinunggaling! Tingnan mo to!" Itinuro niya ang isang maliit na bakas ng sapatos sa marmol. "Bakas yon ng sapatos ni Sir. Wala ka na talagang ginawang tama. Mula nang dumating ka rito, parang malas ka sa bahay na to." Lalapit sana siya para sampalin ako. Nakita ko na ang pagtaas ng kamay niya. Pero sa pagkakataong ito, hindi ako pumikit. Hindi ako yumuko. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Isang tingin na punong-puno ng lihim na tagumpay. "Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan?" Lalo siyang nagalit. "Gusto mong mapauwi ng maaga? Gusto mong itapon ko ang mga gamit mo sa labas?" Eksaktong bumaba si Sir mula sa hagdan. Nakita niya ang eksena. Nakita ko ang takot sa mukha niya na baka lumaban ako at masabi ko ang lahat. Pero hindi ako tanga. Alam ko kung kailan dapat umatras. "Pasensya na po, Madam. Lilinisin ko na lang po ulit."
Mahinahon kong sabi. Pero ang boses ko ay may halong pait na ako lang ang nakakaalam. Nung gabing yon, habang naglilinis ako ng hapagkainan, narinig ko silang nag-aaway sa taas. Hindi ko may maintindihan ang lahat ng salita, pero ang tono ni Madam ay punong-puno ng hinala. At si Sir, naririnig ko ang pagtatanggol niya. Pero alam kong humihina na ang mga katwiran niya. Napatigil ako nang makita ko ang isang bagay sa ilalim ng lamesa. Isang maliit na hikaw. Hikaw ni Madam. Siguro nahulog nung hapon habang nagagalit siya. Pinulot ko yon. Isang mamahaling perlas. Tiningnan ko ang sarili ko sa refleksyon ng bintana. Ang dumi ng apron ko. Ang gulo ng buhok ko. Pero sa palad ko, hawak ko ang perlas ng babaeng kinamumuhian ko. At sa loob ng silid ko, hawak ko ang katapatan ng asawa niya. Hanggang kailan, Cherry? Tanong ko sa sarili ko. Hanggang kailan mo kayang panindigan ang larong ito bago ka tuluyang maubos? Ang hindi ko alam, ang sagot sa tanong na yon ay darating ng mas mabilis pa sa inaasahan ko. At hindi ito dadaan sa salita, kundi sa isang pagkakamali na huli na para itama. May mga gabi na nakatitig lang ako sa kisame ng maliit kong kwarto. Nakikinig sa huni ng aircon sa labas. At tinatanong ang sarili ko, Cherry, hanggang kailan mo kayang itago ang amoy ng malansang isda? Kasi kahit anong bango ng sabon na ginagamit ko, kahit gaano karaming mamahaling pabango ang ibigay ni Sir, sa dulo ng araw, alam ko ang totoo. Amoy taksil ako. Pero sa kabila ng takot, may kakaibang tamis yung bawat padala ko ng pera sa Pilipinas. Tuwing magte-text ang asawa ko, si Bong, na natanggap na niya ang remittance, parang nabubura lahat ng pasa ko. Nay, salamat. Nakabili na kami ng tiles para sa bagong bahay. Ang ganda na ng sala natin. Sabi ng mga kapitbahay, ang swerte ko raw sa asawa. Text ni Bong. Napait na lang ang ngiti ko. Swerte? Kung alam mo lang, Bong, kung alam mo lang kung kaninong kamag galing ang pambili natin ng tiles. Kung alam mo lang na ang bawat hollow block ng bahay natin nakatayo sa isang pundasyon ng kasalanan. Pero hindi ko pwedeng sabihin. Kailangan kong panindigan ang imahe ng isang bayaning OFW. Habang tumatagal, lalong nagiging mapangahas si Sir. Isang araw, nung umalis si Madam para magstay sa nanay niya ng isang linggo, parang naging bahay namin yung mansyon. Doon ko naramdaman kung paano maging reyna sa loob ng isang bahay na hindi akin. Kumakain kami sa iisang lamesa. Hindi na ako sa kusina kumakain. Doon na ako sa dining table, sa mismong upuan ni Madam. You look beautiful in that chair, Cherry. Sabi ni Sir habang pinapanood akong humihigop ng tsaa. Darpanin. Baka may makakita sa atin. Paalala ko. Pero mahina lang. Sa totoo lang, gusto ko yung pakiramdam. Gusto ko yung atensyon. Walang makakakita. At kahit may makakita, sino ang maniniwala sa kanila? I am the master here. Sagot niya ng mayabang. Yan ang problema sa kapangyarihan. Nakakabulag. Akala namin, kontrolado namin ang lahat. Akala namin, sapat na yung mga pader ng mansyon para itago ang lahat ng bahid. Pero ang pader, may tenga. At ang mga mata ng mga tao sa paligid, kahit hindi mo nakikita, laging nakamasid. Isang gabi, habang nasa loob kami ng library, ang paboritong lugar ni Sir, biglang tumunog ang telepono sa sala. Hindi yung cellphone niya, kundi yung landline. Nakalimutan naming i-unplug. Napatigil kami. Parang tumigil din ang mundo ko. Ang lakas ng pintig ng puso ko, parang gustong lumabas sa dibdib ko.
Hiningal ako, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa matinding kaba. Don't answer it, bulong ni Sir. Pero hindi tumitigil ang tunog. Nakakabaliw. Ring, ring, ring. Parang boses ni Madam na sumisigaw ng huli ko kayo. Maya-maya, tumigil ang landline, pero narinig namin ang pagbukas ng pinto sa labas. Yung tunog ng susi, yung pamilyar na tunog ng sapatos na may takong, si Madam. Maaga siyang umuwi. Sa sobrang taranta, mabilis akong lumabas sa library gamit ang back door na papunta sa kusina. Muntik na akong madulas sa marmol na sahig. Mabilis kong kinuha ang basahan at kunwari ay nagmop ako ng sahig. Nanginginig ang mga kamay ko. Ramdam ko ang lamig ng pawis sa likod ko. "Cherry!" sigaw ni Madam pagpasok pa lang. "Oo po, Madam," sumagot ako. Sinusubukang gawing normal ang boses ko kahit parang sasabog na ang baga ko. Bakit madilim sa sala? At nasaan ang asawa ko? Eksaktong lumabas si Sir mula sa library. May hawak na libro. Mukhang kalmado pero alam ko, bilang babae niya, na peke ang pagkakalma niya. "I'm here, honey. Bakit ang aga mo? I thought you're staying at your mom's." Tiningnan siya ni Madam. Matagal. Yung tingin na parang hinihiwa ang kaluluwa mo. Pagkatapos, tumingin siya sa akin. Mula ulo hanggang paa. Nanliit ako. Pakiramdam ko, kahit suot ko ang uniforme ko, nakikita niya ang lahat ng itinatago ko. "May amoy dito," sabi ni Madam. "Amoy pabango. Isang mura at matamis na pabango." Nanigas ako. Yun ang pabangong ibinigay ni Sir sa akin nung isang gabi. Nakalimutan kong hugasan ang leeg ko ng maayos. "Baka sa detergent lang yan, honey," depensa ni Sir. Hindi sumagot si Madam. Lumakad siya papalapit sa akin. Bawat hakbang niya, parang hatol ng kamatayan. Huminto siya sa tapat ko. Sobrang lapit na, naaamoy ko na ang mamahalin niyang jasmine perfume. "Cherry, may dumi ka sa muka," sabi niya. Itinaas niya ang kamay niya. Akala ko sasampalin niya ako. Napapikit ako. Pero hindi. Ginamit niya ang hinlalaki niya para pahirin ang gilid ng labi ko. "Lipstick," sabi niya ng mahina, pero puno ng lason. Bakit may lipstick ang isang katulong na naglilinis lang ng bahay sa gabi? Tumingin ako kay Sir. Umiwas siya ng tingin. Doon ko natanto ang unang aral ng pagiging kabit. Sa oras ng panganib, ikaw ang unang ilalaglag. Ikaw ang laging talo. Ang katahimikan ni Madam ang pinakamalupit na parusa. Noong gabing yon, matapos niyang mapansin ang lipstick sa labi ko, hindi siya sumigaw. Hindi siya nagwala. Tiningnan niya lang ako nang may mapait na ngiti, bago siya tumalikod at pumasok sa kwarto nila ni Sir. Pero mas masakit yung ginawa ni Sir. Hindi niya ako nilingon. Parang hindi niya ako kilala. Parang hindi kami galing sa iisang kama, ilang minuto lang ang nakalilipas. Doon ko natanto na sa mundong ito, ng mga mayayaman, ang mga tulad ko ay parang tissue. Kapag tapos ng gamitin, madaling itapon para hindi madungisan ang kanilang pangalan. Kinabukasan, naging impyerno ang buhay ko. Hindi na ako pinapalabas ng bahay ni Madam, kahit para magtapon ng basura. Lahat ng galaw ko, sinusundan niya ng tingin. Habang naglalampaso ako, nakatayo lang siya sa itaas ng hagdan. Pinapanood ako. Hawak ang isang baso ng wine. "Cherry," tawag niya isang hapon. Ang boses niya, parang talim ng kutsilyo na dahan-dahang humahati sa hangin. "Opo, Madam. Alam mo ba kung anong nangyayari sa mga taong kumukuha ng hindi sa kanila?" Tanong niya habang tinitingnan
Ang mahaba at matulis niyang mga kuko na bagong pintura ng itim. Dito sa bansang ito, pinuputulan sila ng kamay. Pero sa akin, mas malala ang ginagawa ko. Hindi ako nakasagot. Nanatili akong nakaluhod sa sahig. Hawak ang basahan. Ang tanging naririnig ko lang ay ang tunog ng sarili kong paghinga at ang mahinang kalansing ng mga alahas niya. Gusto mo na bang umuwi? Bigla niyang tanong. Madam? Nag-angat ako ng tingin. Yun ang pangarap ko. Ang makauwi na dala ang lahat ng naipon ko. Pero ang tono ng boses niya, hindi nag-aalok ng kalayaan. Nag-aalok siya ng takot. Sige, uuwi ka. Pero sisiguraduhin ko na pag-uwi mo, wala kang mukhang ihaharap sa asawa at mga anak mo. I know everything, Cherry. Don't think I'm blind. Umalis siya nang hindi man lang ako hinahayaang magpaliwanag. Naiwan akong nanginginig. Alam na niya. Siguro matagal na. At ang hinihintay niya lang ay ang tamang pagkakataon para tapusin ako. Nung gabing yon, palihim akong pumunta sa laundry room para tawagan si Sir. Alam kong delikado, pero kailangan ko siyang makausap. Sir, alam na po ni Madam. Bulong ko sa telepono. Kailangan niyo akong tulungan. Sabi niyo protektado niyo ako. Narinig ko ang buntong hininga niya sa kabilang linya. Malungkot. Duwag. Cherry, I can't. She's talking to her lawyers. Kung papasok ako sa gitna nito, mawawala sa akin ang lahat. Ang kumpanya, ang bahay, everything. Paano ako, sir? Paano yung mga pangako nyo? Gusto kong sumigaw, pero kailangan kong manatiling tahimik. I'll send you money one last time. Malaki to. Sapat na para makaalis ka rito bago kanya tuluyang maipakulong o mapahamak. Pack your things, Cherry. Ngayon na. Ibinaba niya ang telepono. Wala man lang, I'm sorry. Wala man lang mag-iingat ka. Pera lang. Palagi na lang pera. Doon ko tiningnan ang mga kamay ko. Dito sa mga kamay na to, nakahawak ako ng libu-libong dolyar na galing sa kasalanan. Dito sa mga kamay na to, itinayo ko ang pangarap kong bahay sa Pilipinas. Pero bakit pakiramdam ko, ang dumi-dumi ko? Bakit pakiramdam ko, kahit hugasan ko ang mga kamay ko ng 100 beses, hindi na mawawala ang amoy ng pagtataksil? Mabilis akong bumalik sa kwarto ko. Kinuha ko ang malaking maleta na itinatago ko sa ilalim ng kama. Doon, nakatago ang lahat ng alahas na ibinigay ni Sir, ang mga dolyar na unti-unti kong inipon. Isinilid ko lahat. Ang bawat piraso ng ginto, parang mabigat na bato sa loob ng bag ko. Habang nag-iimpake ako, nakita ko ang litrato ng pamilya ko. Ang asawa kong si Bong, nakangiti habang hawak ang isang anak namin. Napahagulgol ako, pero walang tunog. Bong, patawarin mo ako. Bulong ko sa isip ko. Ginawa ko to para sa inyo. Para hindi na tayo maghirap. Para may tiles ang sala natin. Para may pagkain kayo sa lamesa. Pero sa isang sulok ng isip ko, may boses na nagsasabing, talaga ba, Cherry? O ginawa mo to dahil gusto mong maramdaman na mahalaga ka? Dahil gusto mong maghiganti sa babaeng nang aapi sa'yo? Hanggang ngayon, hindi ko pa rin masagot ang tanong na yon. Tumayo ako at binuhat ang maleta. Madilim sa buong bahay, 3:00 ng madaling araw. Ito na ang huling pagkakataon ko. Kung hindi ako aalis ngayon, baka bukas, pulis na ang sasalubong sa akin. Habang naglalakad ako sa pasilyo, dumaan ako sa tapat ng kwarto nina Sir at Madam. Napatigil ako. Narinig ko ang mahinang hagulgol ni Madam sa loob. Umiiyak siya.
Ang babaeng akala ko ay halimaw, ang babaeng tinuring kong kaaway. Nasasaktan din pala siya at ako ang dahilan. Doon ko naramdaman ang tunay na bigat ng ginawa ko. Hindi lang ako nagnakaw ng pera, nagnakaw ako ng dignidad. Nagnakaw ako ng tiwala. Lumabas ako ng mansyon nang hindi lumingon. Sa labas, malamig ang hangin. Sumakay ako sa taxi na kanina ko pa tinawagan. Habang papalayo ang sasakyan, tiningnan ko ang malaking bahay na naging kulungan ko ng 3 taon. Akala ko, tapos na ang lahat. Akala ko, kapag nakauwi na ako sa Pilipinas, dala ang mga kayamanang ito, magiging masaya na ako. Hindi ko alam. Ang tunay na bagyo ay hindi pa nagsisimula. Ang tunay na parusa ay hindi galing kay madam, kundi galing sa langit. At ang perang owe o marumi na hawak ko. Ito ang magiging mitya ng sarili kong pagkagunaw. Akala ko, paglapag ng eroplano sa Naya, maiiwan ko na sa ibang bansa ang lahat. Ang amoy ng jasmine na pabango ni madam, ang takot sa bawat yapak ni sir, at ang bigat ng mga sikretong itinago ko sa ilalim ng uniforme ko. Akala ko, kapag nayakap ko na ang mga anak ko, mabubura na ang lahat ng dumi na kumapit sa balat ko. Pero mali ako. Ang kasalanan, hindi yan parang alikabok na basta-basta mo lang mapapagpag. Para siyang tinta. Kapag tumulo sa puting tela, kahit anong kuskus mo, may maiiwang mantsa. Sinalubong ako ng pamilya ko na parang isang bayani. Si Bong, ang asawa ko, halos hindi magkandamayaw sa pagbitbit ng mga balikbayan box ko. Ang mga anak ko, ang lalaki na nila. Ang titingkad ng mga ngiti nila habang tinitingnan ang mga pasalubong ko. Nay, ang bango-bango mo naman. Amoy mayaman, sabi ng bunso ko habang nakayakap sa akin. Nangiti ako, pero sa loob-loob ko gusto kong umiyak. Anak, kung alam mo lang kung anong klaseng yaman ang dala ko, bulong ko sa isip ko. Ginamit ko agad ang perang naipon ko. Hindi lang basta naipon. Yung perang hiningi ko, yung perang regalo, yung perang ninakaw ko sa katahimikan ng gabi. Nagtayo kami ng isang malaking hardware store sa gitna ng bayan. Binili ko yung lupa sa tabi ng bahay namin at nagpatayo ako ng mansyon. Ang pinakamalaking bahay sa barangay namin. Gusto kong ilarawan sa inyo yung bahay na yon para maintindihan nyo kung gaano ako naging gahaman. Una, yung gate. Malaking bakal na kulay itim na may gold na disenyo. Pag bumukas yon, may tunog na nagsasabing, "Dito nakatira ang pinakamayaman sa inyo." Pangalawa, yung mga bintana. Malalaking glass windows na may mamahaling curtains. Mula sa labas, makikita mo yung chandelier sa sala na kumikinang tuwing gabi. Pangatlo, yung amoy. Amoy bagong pintura, amoy bagong leather na sofa, at amoy lamig dahil sa 3 split-type aircon na hindi namamatay maghapon. Salamat talaga, Cherry. Hindi ko akalain na sa pag-a-abroad mo, mararating natin to, sabi ni Bong isang gabi habang nakahiga kami sa bago naming kama. Ang daming nagsasabi, ang swerte ko raw sa'yo. Napakasipag mo. Hinawakan niya ang kamay ko. Pero imbes na makaramdam ako ng pagmamahal, nandidiri ako sa sarili ko. Sa tuwing hahaplusin ni Bong ang mga palad ko, naaalala ko ang pagdampi ng mga daliri ni Sir. Sa tuwing tatanungin niya ako tungkol sa trabaho ko doon, kailangan kong bumuo ng mga bagong kwento. Mga kwento ng pagtitiyaga, mga kwento ng kabutihan ng amo ko, mga kwentong alam kong kasinungalingan. Mabait lang talaga yung mga naging amo ko, Bong. Matipid kong sagot. Swerte lang talaga.
Swerte. Yun ang tawag ng mga kapitbahay namin sa akin. Pero sa gabi, kapag tahimik na ang lahat at ang tanging naririnig ko na lang ay ang mahinang huni ng aircon, hindi swerte ang nararamdaman ko. Hindi ko alam kung bakit, pero ang bawat gamit sa loob ng bahay na yon parang may sinasabi sa akin. Yung chandelier, parang mga mata ni Madam na nanlilisik habang tinatanong ako kung bakit may lipstick ako sa labi. Yung malambot na kama, parang paalala ng bawat gabing ipinagkanulo ko ang asawa ko. Naging matagumpay ang hardware store namin. Mabilis ang pasok ng pera. Sabi ko sa sarili ko, "Oh, ayan na Cherry, mayaman ka na. Wala nang makakatapak sa'yo. Hindi mo na kailangang magmop ng sahig ng ibang tao." Pero bakit ganon? Sa gitna ng lahat ng karangyaan, parang may kulang. Parang may mali. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga papeles sa opisina ng hardware, may pumasok na isang matandang babae. Gusot-gusot ang damit, pawisan, at halatang galing sa bukid. Bibili raw siya ng ilang kilong pako at semento para sa sira nilang bahay. Nung mag-aabot na siya ng bayad, nakita ko ang mga kamay niya. Magaspang, may mga sugat, amoy lupa, at naramdaman ko yung biglang saksak sa puso ko. Naalala ko ang sarili ko nung bago ako umalis ng Pilipinas. Mahirap pero malinis. Pagod pero marangal. "Salamat po, ma'am," sabi ng matanda nang iabot ko ang sukli niya. "Napakabait niyo naman po. Sana po ay lalo pa kayong pagpalain ng Diyos dahil sa pagtulong niyo sa amin." Pagpalain ng Diyos. Nung marinig ko ang salitang yon, parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Paano ako pagpapalain ng Diyos kung ang lahat ng nakikita ko sa paligid ko ay bunga ng pandaraya? Paano ako magiging mabait sa paningin ng ibang tao kung ang sarili kong konsensya ay isinisigaw na magnanakaw ako? Nagsimula akong magkaroon ng mga panaginip. Hindi lang basta panaginip, kundi mga bangungot. Napapanaginipan ko si Madam. Sa panaginip ko, hindi siya sumisigaw. Nakatayo lang siya sa dulo ng pasilyo ng bagong bahay ko. Itinuturo ang mga gamit ko at dahan-dahang naglalaho habang tumatawa ng mapait. "Cherry, ayos ka lang ba?" Tanong ni Bong isang gabi nung magising akong sumisigaw. "Pinapawisan ka ng malapot." "Wala to, Bong. Masamang panaginip lang," sabi ko habang pilit na pinapakalma ang sarili ko. Pero alam ko, hindi yun panaginip lang. Yun ang simula ng paniningil. Sabi nga nila, ang perang galing sa masama, may dalang sumpa. At ang sumpang yun, hindi dadaan sa kulong. Hindi dadaan sa demanda ni Madam. Darating siya sa paraang hindi ko inaasahan. Isang hapon, habang maliwanag ang sikat ng araw at tila normal ang lahat, nakatanggap ako ng isang tawag. Hindi mula sa ibang bansa, kundi mula sa munisipyo. "Ma'am Cherry, may problema po sa pwesto ng hardware nyo. May lumabas pong bagong claim sa lupa at mukhang peke ang titulo na hawak nyo." Doon ko naramdaman ang unang panginginig ng pundasyon ng buhay na itinayo ko. Akala ko, sapat na ang pera para mabili ang katahimikan. Hindi ko alam, ang tadhana, hindi nababayaran. Isang pirasong papel. Yun lang pala ang kailangan para magsimulang mabitak ang mundong itinayo ko. Sabi nila, ang pera ay parang tubig. Madaling dumaloy sa mga kamay mo, lalo na kung ang pinanggalingan nito ay hindi malinis. Noong hawak ko ang dilaw na envelope mula sa munisipyo, naramdaman ko yung kakaibang init sa mga palad ko. Yung amoy ng lumang folder at stamp pad ink.
Hanggang ngayon, naaalala ko pa rin. Pekeng titulo. Paanong naging peke yan, Cherry? Binayaran natin yan ng buo. Sigaw ni Bong habang binabasa ang sulat. Galit na galit siya. Nakakatakot siyang magalit dahil ang alam niya, bawat sentimo na ginamit namin ay galing sa pagod at puyat ko sa ibang bansa. Hindi ako makatingin sa kanya. Paano ko sasabihin na nung binili ko ang lupang yon, nagmadali ako? Na dahil madali kong nakuha ang pera, madali ko ring ibinigay sa mga taong nangako sa akin ng shortcut? Ayusin ko to, Bong. Baka nagkamali lang sila. Mahina kong sabi. Pero sa loob-loob ko, alam ko na. Hindi ito pagkakamali. Ito na yung simula ng paniningil. Sabi nga sa akin ng isang matanda noon sa probinsya, ang perang kinuha sa dilim din mawawala. Nagbayad ako ng abogado. Malaking halaga. Isang sikat na abogado sa bayan na ang amoy ng hininga ay laging kape at sigarilyo. Tuwing kakausapin niya ako, tinititigan niya ang mga alahas ko. Ang mga alahas na galing kay Sir. Ma'am Cherry, mahaba-habang laban to. Maraming kailangang ayusin sa munisipyo. Alam niyo naman, sa panahon ngayon, ang hustisya ay may presyo. Sabi niya habang dahan-dahang itinitupi ang mga dokumento. Kumuha na naman ako sa ipon ko. Sige, bayad dito. Sige, regalo doon. Akala ko, kapag dinaan ko sa pera ang lahat, maayos ang lahat gaya ng nangyari sa ibang bansa. Pero habang naglalabas ako ng pera, parang mas lalong lumalalim ang hukay na kinatatayuan ko. Doon nagsimulang matuyot ang hardware store namin. Dahil sa kaso, natigil ang mga delivery. Yung mga dating suki namin, nagsimulang lumipat sa iba dahil nabalitaan nilang nilanghat ang lupa namin. Ang dating maingay na tindahan, naging tahimik. Yung mga empleyado ko, nakatingin na lang sa akin ng may awa. Yung tingin na mas masakit pa sa sampal. Isang gabi, uminom si Bong. Bihira siyang maglasing, pero nung gabing yon, nakita ko siyang nakaupo sa beranda, nakatitig sa dilim ng kalsada. Cherry, may itinatago ka ba sa akin? Bigla niyang tanong. Hindi siya lumingon. Tumigil ang mundo ko. Yung baso ng tubig na hawak ko, nanginginig. Ano namang itatago ko, Bong? Para namang hindi mo ako kilala. Hindi ko na alam, Cherry. Mula nung bumalik ka, parang hindi na ikaw yung asawa ko. Para kang laging may tinatakasan. At itong malas natin, parang hindi normal. Parang may nakalimutan tayong bayaran. Napaiyak ako, pero pinigilan ko. Gusto ko sanang lumuhod sa harap niya at sabihin ang lahat. Bong, ang asawa mo, naging kabit. Ang bahay na to, itinayo sa luha ng isang asawang niloko ko. Ang perang to, marumi. Pero natakot ako. Natakot ako na baka kapag nalaman niya ang totoo, iwan niya ako. At yun ang hindi ko kaya. Mas kaya ko pang mawala ang pera, huwag lang ang pamilya ko. Pero ang tadhana, hindi nakikipagnegosasyon. Isang hapon, sobrang init. Yung tinatawag nating alinsangan na parang hindi ka makahinga. Ang langit, kulay ube na may halong kahel. Napakaganda, pero nakakatakot. Sabi ng mga matatanda, yun daw ang senyales ng malakas na bagyo. Hindi nagtagal, bumagsak ang ulan. Hindi lang basta ulan. Parang itinatapon ng langit ang lahat ng galit nito sa amin. Walang tigil ang kulog at kidlat. Ang hangin, humihagupit sa malalaking bintana ng mansyon ko. Nay! Nay! Ang tubig sa labas, tumataas na! Sigaw ng mga anak ko. Noon lang nangyari yon.
Sa buong buhay namin sa barangay na to, hindi kami binabaha. Pero nung gabing yon, parang may sariling isip ang tubig. Mabilis itong pumasok sa loob ng bahay. Yung mamahalin kong sofa, lumulutang. Yung mga papeles sa opisina, nababasa. Napatayo lang ako sa gitna ng sala. Tiningnan ko yung chandelier na kumikinang sa bawat kidlat. Biglang nag-brown out. Sa dilim, ang tanging naririnig ko ay ang sigaw ng hangin at ang tunog ng tubig na sumisira sa lahat ng pinaghirapan ko. Doon ko naalala si Madam. Naalala ko yung gabing umiyak siya sa kwarto nila nung umalis ako. Parang naririnig ko ang boses niya sa gitna ng bagyo. Ang kinuha mo sa akin, kukunin din ng mundo sa'yo. Nay, tara na. Kailangan nating lumikas. Hila sa akin ni Bong. Bitbit ko ang maliit na bag kung saan nakatago ang mga huling alahas at dolyar na natitira sa akin. Pero nung papalabas na kami ng pinto, nadulas ako. Nabitawan ko ang bag. Nakita ko kung paano ito nilamon ng maitim at maruming tubig baha. Yung bag ko! Bong, yung bag ko mang... Sigaw ko. Hayaan mo na yan, Cherry. Buhay natin ang mahalaga. Sigaw niya pabalik. Buhay. Yun na lang pala ang matitira sa akin. Habang naglalakad kami sa baha, hanggang kirot na ang tubig, lumingon ako sa mansyon ko. Ang mansyon na akala ko ay magbibigay sa akin ng proteksyon. Ngayon ay isa na lang malaking anino sa gitna ng bagyo. Napaisip ako, pag-ibig ba talaga yung naramdaman ko kay Sir? O isa lang itong mahabang panaginip na ngayon ay nagiging bangungot na? Bakit kailangan kong mawala ang lahat bago ko makita ang dumi sa sarili kong mga mata? Ang bagyong ito, hindi lang ito panahon. Ito ang paglilinis na hindi ko ginawa sa sarili ko. Naniniwala ba kayo na ang kalikasan ay may paraan ng pakikipag-usap sa atin? Na kapag hindi mo narinig ang bulong ng konsensya mo, sisigawan ka ng langit? Kinabukasan matapos ang bagyo, ang tanging natira sa paligid ay putik. Malapot, maitim, at amoy bulok na basura. Yun ang sumalubong sa amin, pagmulat ng mata. Ang mansyon na dati ay kumikinang sa puti, ngayon ay may mahabang linya ng dumi sa pader. Isang marka kung hanggang saan umabot ang tubig. Isang marka na nagsasabing, hanggang dito lang ang kapangyarihan mo. Dahan-dahan kaming pumasok sa hardware store. Ang unang amoy na tumama sa ilong ko ay yung amoy ng basang semento. Alam niyo ba ang nangyayari sa semento kapag nabasa? Tumitigas yan. Nagiging bato. Pero hindi mo na magagamit sa paggawa ng bahay. Wala na siyang silbi. Tumingin ako sa daan-daang sako ng semento na binili ko gamit ang huling padala ni Sir. Lahat yon, matitigas na. Parang mga puntod sa loob ng tindahan ko. Yung mga bakal na gagamitin sana sa mga proyekto namin, nagsisimula ng kalawangin. Sayang, Cherry! Lahat sayang! Bulong ni Bong. Nakaupo siya sa isang basang kahon, nakahawak sa kanyang ulo. Ang dumi-dumi niya. Ang asawa ko na laging maayos, ngayon ay mukhang taong grasa dahil sa paglilinis ng putik. Gusto ko siyang lapitan. Gusto ko siyang yakapin at sabihing, Bong, okay lang yan. May pera pa tayo. Pero wala na. Yung bag na naglalaman ng huling alas ko, yung mga alahas na diamante, yung mga dolyar na hindi ko pa napapalit, nilamon na ng baha. Hindi ko na mahanap kahit saan. Doon ako napaupo sa sahig, sa gitna ng putik. Hindi ko na inalala kung madungisan ang mamahalin kong suot. Humagulgol ako. Pero hindi ako umiiyak para sa semento. Hindi ako umiiyak para sa bakal. Umiiyak ako
dahil doon ko lang nakita ang sarili ko. Sino ba si Cherry? Isang babaeng nangarap ng maginhawang buhay? O isang babaeng nagnakaw ng kaligayahan ng iba para lang makaramdam ng halaga? Tiningnan ko ang mga kuko ko. Yung dating maayos na manicure, ngayon ay punong-puno na ng dumi. Doon ko naalala yung mga kuko ni Madam. Itim. Parang ganito rin. Nay, gutom na kami, sabi ng anak ko. Tumayo ako. Pinunasan ko ang muka ko. Sige, magluluto ako. May natira pa tayong kaunting delata sa taas. Habang nagluluto ako gamit ang maliit na kalan, napansin ko ang isang bagay sa bulsa ng pantalon ko. Isang maliit na papel. Basang-basa na siya. Halos hindi na mabasa ang tinta. Pero kilala ko ang sulat na yon. Ito yung huling note ni Sir bago ako umalis. I'll see you again, Cherry. Wait for me. Bigla akong nandidire. Wait for me? Para sa ano? Para maging anino uli sa ilalim ng higaan niya? Para maging gamit na itatapon kapag nalaman na ng asawa niya? Inihulog ko ang papel sa apoy ng kalan. Pinanood ko kung paano ito naging abo. Kasabay ng pagtupok sa papel na, yun, parang may kung anong nabasag sa loob ko. Ang ilusyon ng pag-ibig na itinanim ko sa isip ko para lang hindi ako makaramdam ng kasalanan. Ngayon, wala na siya. Hindi ako minahal ni Sir. Ginamit niya lang ako dahil sawang-sawa na siya sa asawa niya. At hindi ko rin siya minahal. Ginamit ko lang siya dahil sawang-sawa na ako sa pagiging mahirap. Kinasuhan kami ng may-ari ng lupa makalipas ang 1 linggo. Dahil sa baha, hindi kami makabayad sa abogado. Ang hardware store na inaasahan naming magliligtas sa amin, naging utang. Ang mansyon na itinayo ko, kailangan naming ibenta para lang hindi kami makulong dahil sa mga utang sa supplier. Cherry, kailangan nating lumipat, sabi ni Bong. May maliit na bahay ang kapatid ko sa kabilang bayan. Doon muna tayo. Maliit na bahay, gawa sa kawayan at nipa, balik sa dati. Nung huling araw namin sa mansyon, habang nilalabas namin ang mga natitirang gamit, tumingin ako sa salamin sa sala. Basag na ang salamin dahil sa lakas ng hangin nung bagyo. Ang refleksyon ko, hati-hati. Doon ko nakita ang muka ng isang babaeng nagbayad ng napakamahal para sa isang panandaliang sarap. Ang presyo, ang dignidad ko, ang kapayapaan ng pamilya ko, at ang kinabukasan ng mga anak ko. Cherry, tara na, tawag ni Bong. Bit-bit ko ang isang maliit na bayong. Wala na akong alahas. Wala na akong dolyar. Ang tanging dala ko na lang ay ang mga damit na natira at ang bigat sa dibdib ko na alam kong dadalhin ko habang buhay. Habang naglalakad kami palayo, narinig ko ang tawag ng isang kapitbahay. Oh, Cherry, akala ko ba yayaman na kayo? Akala ko ba di na kayo babalik sa hirap? Hindi ako sumagot. Yumuko lang ako. Dati, sasagutin ko siya. Dati, ipapakita ko ang ginto sa leeg ko para patahimikin siya. Pero ngayon, wala na akong sandata. Ang katotohanan na lang ang meron ako. At ang katotohanan ay ito. Ang bawat sentimo na kinuha ko sa paraang hindi tama, kinuha rin sa akin ng may interes. Nakarating kami sa maliit na kubo. Mainit, masikip, at amoy lupa. Pero nung gabing yun, nung humiga ako sa papag sa tabi ni Bong, isang bagay ang naramdaman ko na hindi ko naramdaman sa mansyon. Katahimikan. Hindi dahil okay na ang lahat, kundi dahil wala na akong itatago, wala na akong hollow block na gawa sa kasinungalingan. Pero ang tanong, sapat na ba ang paghihirap na to para mabura ang kasalanan ko?
O ito pa lang ang simula ng tunay na paniningil. Mahirap palang bumalik sa wala. Pero mas mahirap palang bumalik sa wala na may dalang mabigat na sikreto. Ang buhay namin sa kubo ay malayo sa lamig ng aircon at kintab ng marmol. Dito, ang gigising sa'yo sa madaling araw ay hindi alarm clock, kundi ang tilaok ng manok at ang tagos na lamig ng hangin sa pagitan ng mga kawayan. Ang higaan namin, papag. Isang banig lang ang pagitan ng likod ko sa matitigas na kawayan. Noong unang gabi namin doon, hindi ako makatulog. Pinakikinggan ko ang hininga ni Bong sa tabi ko. Regular, malalim, payapa. Tinatanong ko ang sarili ko, paano niya nagagawang matulog ng ganoon kalmado? Siguro dahil kahit wala siyang pera, wala siyang tinatago. Ang konsensya niya, kasing linis ng hangin sa bukid. Samantalang ako, nakapikit man ang mga mata, gising na gising ang mga alaala. Para mabuhay, bumalik ako sa paglalaba. Pero sa pagkakataong ito, hindi na para sa isang mayamang madam sa ibang bansa. Naglalaba ako para sa mga kapitbahay namin. Yung mga taong dati ay tinitingnan ko ng mataas mula sa bintana ng mansyon ko. Ngayon, sila na ang nag-aabot sa akin ng balde ng maruruming damit. May isang hapon, habang nagkukuskos ako ng mga maong sa tapat ng poso, naramdaman ko ang hapdi sa mga daliri ko. Tiningnan ko, pumutok na ang mga kuko ko. Wala na yung kintab. May mga sugat na at nangingitim sa dumi. Napatawa ako ng mapait. Nakakatawa ang tadhana, di ba? Noong naging kabit ako, ang tanging trabaho ko lang ay pasayahin si Sir at magkunwaring naglilinis. Ngayon, kailangan kong ubusin ang lakas ko sa harap ng poso para lang makabili ng 1 kilong bigas. Nay, tulungan na kita, sabi ng panganay ko. 12 taon na siya. Dapat ay nag-aaral siya ng maayos. Pero dahil sa nangyari, tumutulong na rin siya sa pagde-deliver ng mga nilabhan ko. Huwag na nak, mag-aral ka na lang doon. Kaya ni nanay to, sagot ko. Pero habang tinitingnan ko ang anak ko, isang takot ang bumalot sa akin. Paano kung malaman nila? Paano kung balang araw may makarating na balita mula sa ibang bansa? Paano kung ang tingin ng paghanga sa mga mata ng mga anak ko ay mapalitan ng pandidiri? Yun ang pinakamabigat na parusa. Hindi yung pagkawala ng pera, kundi yung takot na baka mawala ang tingin sa akin ng mga anak ko bilang isang mabuting ina. Isang gabi, pag-uwi ni Bong mula sa pagkakargador sa palengke, may dala siyang maliit na supot. Cherry, tingnan mo. Nakabili ako ng paborito mong tinapay. Mainit pa yan, sabi niya nang may malapad na ngiti. Ang mukha niya, punong-puno ng uling at pawis. Pero ang mga mata niya, nagniningning sa tuwa dahil may naiuwi siya sa akin. Kumain kami sa maliit na lamesang gawa sa plywood. 1 pirasong tinapay. Pinaghahatian naming 2. Pasensya ka na, Cherry, ha? Kung nakinig lang sana ako sa iyo noon, kung hindi lang sana tayo namalas sa negosyo, baka nasa mansyon pa tayo ngayon, sabi ni Bong habang nakayuko. Doon ko naramdaman ang pinakamatinding kirot sa dibdib ko. Sinisisi niya ang sarili niya. Inaakala niya na malas lang ang lahat. Hindi niya alam na ang malas na yon ay ako. Ako ang nagdala ng sumpa sa bahay na yon. Bong, huwag mong sabihin yan, sabi ko. Halos pabulong na lang dahil sumasakal na ang iyak sa lalamunan ko. Hindi mo kasalanan yon. Kasalanan ko lahat. Lahat. Napatigil si Bong sa pagnguya. Tiningnan niya ako ng matagal.
Sa loob ng ilang segundo, parang tumigil ang mundo. Akala ko ito na yon. Akala ko, tatanungin na niya ako kung ano ang ibig kong sabihin. Handa na ba akong sabihin ang lahat? Handa ko na bang wasakin ang huling piraso ng kaligayahan niya? Pero hinawakan lang niya ang kamay ko. Ang magaspang niyang palad, dumampi sa mga sugat-sugat kong daliri. Alam ko, Cherry. Alam kong nahihirapan ka. Pero magkasama tayo, 'di ba? Kahit ano pang pagkakamali ang kahit ano pang pagkakamali ang nagawa mo o nagawa nating dalawa, ang mahalaga ay nagsisikap tayo. Ang mahalaga, marangal na tong ginagawa natin. Nabitawan ko yung tinapay. Marangal. Yun ang salitang tumama sa akin na parang kidlat. Noong nandoon ako sa mansyon sa ibang bansa, noong hawak ko ang libu-libong dolyar ni Sir, noong suot ko ang mga alahas na diamante, hindi ko naramdaman ang salitang, yan, marangal. Isang salita na may 7 letra, pero mas mabigat pa sa lahat ng ginto sa mundo. Hindi ko masabi ang totoo, nanatili akong duwag. Kinuha ko yung tinapay at pilit na ngumuya, kahit na parang buhangin ang lasa nito sa lalamunan ko. Lumipas ang mga buwan. Ang hardware store namin, tuluyan nang na-foreclose. Ang mansyon, iba na ang nakatira. Isang pamilyang hindi alam na ang bawat sulok ng bahay na yun ay may kwento ng pagtataksil. Pero kakaiba ang pakiramdam ko. Sa bawat araw na naglalaba ako, sa bawat hapdi ng sabon sa mga sugat ko sa kamay, pakiramdam ko ay dahan-dahang nababawasan ang dumi sa kaluluwa ko. Isang hapon, habang nagde-deliver ako ng mga damit sa kabilang barangay, nakakita ako ng isang matandang babaeng naglalako ng kakanin. Napahinto ako. May hawig siya kay Madam, hindi sa muka, kundi sa paraan ng pagtayo niya. Pero ang babaeng ito, kahit pawis at pagod, may ngiti sa mga labi habang binibilang ang barya niya. Doon ko natanto ang isang malaking katotohanan. Hindi ako pinarusahan ng Diyos dahil gusto niya akong pahirapan. Pinarusahan niya ako dahil gusto niya akong iligtas. Inalis niya ang lahat ng nakaw na yaman sa akin dahil alam niya na habang hawak ko ang perang yon, hindi ako kailanman magiging malaya. Ang mansyong yun, hindi yun bahay. Kulungan yun. Isang kulungan na gawa sa ginto, pero kulungan pa rin. Ngayon, nakatira kami sa kubo. Minsan, asin lang ang ulam. Minsan, kailangan naming mangutang para sa matrikula ng mga bata. Pero kapag humihiga ako sa gabi, hindi ko na naririnig ang boses ni Madam. Hindi ko na nakikita ang mga mata ni Sir. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang huni ng mga kuliglig at ang payapang pagtulog ng mga anak ko. Nakalimutan ko na ang amoy ng jasmine na pabango. Mas gusto ko na ang amoy ng araw at sabon sa mga kamay ko. Dahil ang amoy na ito, totoo. Minsan, kapag naglalakad ako sa palengke at nakakakita ako ng mga babaeng nakauniporme ng OFW, gusto ko silang lapitan. Gusto ko silang yakapin at bulungan. Huwag mong ipagpalit ang kapayapaan mo sa anumang halaga. Huwag mong isiping ang paghihiganti ay makakagamot sa sakit. Dahil sa huli, ikaw lang ang susunugin ng apoy na sinindihan mo. Hindi ko alam kung mapapatawad ko pa ang sarili ko. Siguro, habang buhay ko itong dadalhin. Pero sa bawat kusot ko ng damit, sa bawat patak ng pawis ko, sa marangal na trabaho, umaasa ako na unti-unti akong nakakabayad. Isang gabi, tinanong ako ni Bong habang nakatingin kami sa mga bituin mula sa bintana ng kubo. Cherry, kung ibabalik ba ang panahon, aalis ka pa rin ba uli? Napatigil ako. Tiningnan ko ang mga kamay ko. Magaspang, may mga kalyo.
Walang kahit isang pirasong ginto. Aalis ako, Bong. Sagot ko ng may katapatan sa unang pagkakataon. Aalis ako para magtrabaho. Pero sa pagkakataong ito, sisiguraduhin ko na ang iuuwi ko sa inyo ay hindi lang pera, kundi isang ina na kaya kayong tingnan ng diretso sa mata. Hinawakan niya ang kamay ko at sa dilim ng gabi, sa gitna ng kahirapan, doon ko naramdaman ang tunay na yaman. Hindi yun nabibili ng dolyar. Hindi yun nakukuha sa pangangaliwa. Ang yaman na yon ay ang pagkakataong magsimula uli. Kayo? Kung kayo ang nasa lugar ko noon, kung nakaramdam kayo ng sobrang sakit at pang-aapi, sigurado ba kayong hindi nyo rin pipiliin ang madaling daan? O hahayaan nyo munang sunugin kayo ng katotohanan bago kayo matutong lumipad ng tama? Hanggang ngayon, wala pa rin akong sagot. Ang alam ko lang, sa bawat paglubog ng araw, nagpapasalamat ako. Hindi dahil mayaman ako, kundi dahil sa wakas, malinis na ang mga kamay ko. Akala ko, pagkatapos ng bagyo, sisikat ang araw at matatapos na ang kalbaryo. Pero mali ako. Ang masakit sa baha, hindi lang yung tubig ang dinadala niya, kundi yung putik na naiiwan kapag tuyo na ang paligid. Yung putik na yon, kahit anong kuskus mo, parang nakadikit na sa hininga mo. Amoy bulok na kahoy, amoy kalawang, at amoy ng mga pangarap na hinayaan mong mabulok. Isang linggo matapos ang baha, dumating ang mga taong mas nakakatakot pa sa bagyo. Ang mga kolektor. Ma'am Cherry, pasensya na po, pero kailangan na naming hatakin ang mga natitirang stock sa hardware. 3 buwan na po kayong hindi nakakapag-remit sa supplier, sabi nung lalaking nakauniforme ng asul. Tumingin ako sa paligid ng hardware store ko. Wala na yung dating kintab ng mga dekuryenteng kagamitan. Yung mga mamahaling drill, yung mga gripo na gawa sa tanso, lahat yon, nabalot na ng banlik. Wala na bang ibang paraan? Tanong ni Bong. Nakita ko ang panginginig ng boses niya. Ang asawa ko, na dati ay taas noo kapag naglalakad sa bayan dahil sa hardware na to, ngayon ay parang lumiit ang anyo. Wala na po, sir. May utang din po kayo sa bangko na nakasangla ang lupa nyo, di ba? Nakarating na po sa amin na peke ang titulo. Kaya kailangan naming protektahan ang kumpanya namin. Hatak. Yun ang salitang naging musika ng buhay ko sa mga sumunod na araw. Hinatak ang delivery truck. Hinatak ang mga natitirang semento. Hanggang sa huli, pati ang mansyon na itinayo ko sa kasalanan, kailangang iwanan. Nung huling gabi namin sa loob ng malaking bahay na, yun, wala kaming kuryente. Kandila lang ang gamit namin. Nakaupo kami ni Bong sa sahig ng sala. Wala na kasi yung sofa. Kinuha na ng mga pinagkakautangan. Cherry, tawag niya sa akin sa dilim. Ang liwanag ng kandila ay gumagawa ng malalaking anino sa pader. Sa tingin mo ba, may nagawa tayong mali? Bakit parang binawi sa atin ang lahat sa isang iglap lang? Napatigil ako sa pag-iimpake ng mga damit namin sa sako. Yun ang tanong na ayaw kong sagutin. May nagawa ba tayong mali? Gusto kong isigaw sa kanya. Hindi tayo, Bong. Ako. Ako ang nagmali. Siguro, hindi lang talaga para sa atin to. Mahina kong sagot. Pero nanggaling to sa pagod mo. 'Di ba? Sa hirap mo sa ibang bansa, bakit pati yon kinuha? Doon ko naramdaman yung matulis na kirot sa dibdib ko. Para akong sinasaksak ng sarili kong kasinungalingan. Gusto kong sabihin sa kanya na ang bahay na to ay hindi itinayo sa pagod, kundi sa pagkakanulo. Na ang bawat kanto ng kisameng tinitingnan niya ay binayaran ng bawat gabing kasama ko si Sir. Bong,
Matulog na tayo, sabi ko na lang. Ayoko nang magsalita. Natatakot ako na baka sa isang maling salita, lumabas ang lahat ng katotohanan. Kinabukasan, bitbit ang 2 sako ng damit at isang lumang electric fan. Lumabas kami ng gate. Tumingin ako sa itaas. Ang chandelier na dati ay kumikinang. Ngayon ay nababalutan na ng sapot ng gagamba. Iniwan namin ang susi sa ilalim ng paso. Habang naglalakad kami palayo, narinig ko ang mahinang huni ng pintuan ng gate. Squeak. Parang isang malungkot na paalam. O baka isang mapait na tawa. Ang tirahan ng kapatid ni Bong ay isang maliit na kubo sa gilid ng palayan. Malayo sa kabihasnan. Dito, wala kang makikitang marmol. Ang sahig ay kawayan na may mga puwang na sapat na para makita mo ang lupa sa ilalim. Dito muna tayo, Cherry. Pasensya ka na, ha? Sabi ni Bong habang inilalatag ang banig. Nung gabing yun, unang pagkakataon na nakaramdam ako ng tunay na katahimikan. Walang tunog ng aircon. Ang naririnig ko lang ay ang huni ng mga palaka sa bukid at ang malalim na paghinga ng mga anak ko. Pero sa katahimikang yun, doon lalong lumalakas ang boses sa loob ng ulo ko. Cherry, ito ang nararapat sa'yo para kaming bumalik sa umpisa o baka mas masahol pa sa umpisa. Dahil nung umpisa, may pangarap pa kami. Ngayon, ang pangarap namin ay kung paano lang maitatawid ang gutom sa susunod na araw. Kailangan kong kumilos. Hindi pwedeng si Bong lang ang magkargador sa palengke. Kaya isang umaga, kinuha ko ang isang malaking palanggana. Pumunta ako sa ilog, doon sa labahan ng bayan. O Cherry, ikaw ba yan? Tanong ni Aling Nena, ang tsismosa sa aming barangay. Nakita ko ang ngisi sa mukha niya. Alam niyo naman sa probinsya, ang pagbagsak ng isang mayaman ay parang pista para sa iba. Akala ko ba, hindi ka nahahawak ng sabon habang buhay? Kailangan po nating mabuhay, Aling Nena. Sagot ko nang hindi tumitingin. Isinawsaw ko ang mga kamay ko sa malamig na tubig ng ilog. Ang hapdi. May mga sugat na ako sa daliri mula sa pag-iimpake at ang tubig na may halong sabon ay parang asidong pumapasok sa balat ko. Kuskus dito, kuskus doon. Sa bawat kuskus ko sa maruming maong ng mga kapitbahay, naiisip ko, ito ba ang bayad? Ito ba ang paraan para mabura ang mantsa ng jasmine na pabango ni Madam? May isang bata na dumaan. May hawak na tinapay. Naalala ko yung mga anak ko. Dati, kaya kong bilhin ang buong bakery para sa kanila. Ngayon, kailangan kong ubusin ang isang bar-bar ng sabon para lang makabili ng 2 pirasong pandesal. Doon ko natanto ang teknik ng tadhana. Hindi niya ako pinatay sa bagyo. Hinayaan niya akong mabuhay para maramdaman ko ang bawat segundo ng aking pagbabayad. Hinayaan niya akong maramdaman ang hapdi ng sabon sa sugat, ang bigat ng palanggana sa ulo, at ang pait ng tingin ng mga taong dati ay kinalimutan ko. Isang hapon, habang naglalaba ako, may nakita akong isang lumang resibo sa bulsa ng nilalabhan ko. Resibo ng isang mamahaling restaurant sa Maynila. Tiningnan ko yon. Doon ko naramdaman yung biglang panlalamig. Naalala ko si Sir. Kumusta na kaya siya? Naaalala niya pa kaya ang Cherry na nangako sa kanya ng lahat? O baka, gaya ng mansyon ko, pinalitan na rin niya ako ng bago? Natawa ako. Isang tawa na nauwi sa hikbi. Tanga ko talaga. Akala ko, espesyal ako sa kanya. Akala ko, ako ang magliligtas sa kanya sa malungkot niyang pagsasama kay Madam. Pero ang totoo,
Isa lang akong escape, isang bakasyon. At ang bakasyon, natatapos. Samantalang ang asawa, kahit gaano kasama, ay ang siyang naiiwan sa huli. Gusto kong itanong sa sarili ko, Cherry, kung hindi ka ba naging gahaman? Kung nanatili ka na lang tapat na katulong kahit binubulyawan ka, nasaan ka kaya ngayon? Siguro, wala akong mansyong nawala. Pero siguro rin, nakakatulog ako nang hindi kailangang magising sa gabi dahil sa takot na baka ang bawat tunog ng dahon ay ang yabag ng pulis na huhuli sa akin. Ang kahirapan ay parang anay. Unti-unti nitong kinakain ang pundasyon ng isang relasyon hanggang sa isang araw, magising ka na lang na gumuho na ang lahat. Si Bong ay naging tahimik. Mas tahimik kaysa nung nasa ibang bansa ako. Tuwing uuwi siya mula sa palengke, ang amoy niya ay amoy bulok na isda at pawis. Inilalapag niya ang 300 piso sa lamesa. Ang kinita niya sa buong araw na pagbubuhat ng sako. Cherry, may balita ako sa bayan. Sabi niya habang kumakain kami ng ginisang kangkong. Ano yon? Yung kumpanya nung supplier natin. Nagdedemanda raw. Hinahanap daw nila yung taong nagbenta sa'yo ng lupang yon. At pati raw tayo. Pwedeng madamay dahil tayo ang nakapirma sa mga papeles. Nabitawan ko ang kutsara. Naramdaman ko ang biglang panginginig ng mga tuhod ko sa ilalim ng lamesa. Paanong madamay? Wala naman tayong alam na peke yun, peke, di ba? Tumingin sa akin si Bong. Isang tingin na punong-puno ng pagdududa. Iba sa tingin niya dati na punong-puno ng tiwala. Cherry, tapatan tayo. Nung binili mo ang lupang yon, sino ang kausap mo? Bakit hindi mo ako pinasama sa pag-aayos ng papel? Sabi mo noon, surprise para sa akin. Pero ngayon, parang ang surprise ay ang pagkakakulong nating dalawa. Bong, maniwala ka. Gusto ko lang namang mapabilis ang lahat. Depensa ko. Mapabilis? O mapadali? Tumayo siya. Hindi na niya tinapos ang pagkain niya. Minsan nagtataka ako, Cherry. Sa 3 taon mo doon parang ang dami mong pera. Masyadong marami para sa isang domestic helper. May hindi ka ba sinasabi sa akin? Yun na yon. Ang tanong na kinatatakutan ko. Ang hangin sa loob ng kubo ay naging kasing bigat ng semento. Nakatitig lang ako sa kanya. Gusto kong sabihin ang lahat. Gusto kong sumabog. Gusto kong sabihin, oo Bong, may hindi ako sinasabi. Kaya ako maraming pera kasi binenta ko ang kaluluwa ko. Pero ang tanging lumabas sa bibig ko ay, wala Bong, nag-extra ako doon. Naglinis ako ng ibang bahay tuwing day off ko. Isang kasinungalingan na naman. Isang patong na naman sa bundok ng dumi na bitbit ko. Tumalikod si Bong. Lumabas siya ng kubo at naupo sa silong ng puno ng mangga. Nakita ko ang sindi ng sigarilyo niya sa dilim. Isang maliit na pulang tuldok sa gitna ng kadiliman. Doon ko natanto ang teknik, 3 ng aking buhay. Unanswered inner questions. Kahit hindi ko sagutin si Bong, ang tanong ay mananatili sa hangin. At ang tanong na walang sagot ay mas masakit kaysa sa katotohanang masakit. Dahil ang katotohanan, kapag nasabi na, ay pwedeng paghilumin. Pero ang pagdududa, unti-unti nitong nilalason ang bawat yakap, bawat halik, at bawat panalangin. Napatanong ako. Hanggang kailan ko kayang panindigan ang kasinungalingang ito? At ano ang mas masakit? Ang mawala ang lahat ng kayamanan o ang makita ang asawa ko na unti-unting lumalayo dahil hindi na niya ako kilala? Sa gabing yon, habang nakikinig ako sa huni ng mga kuliglig, isang desisyon ang nabuo sa isip ko. Kailangan kong gumawa ng paraan.
Hindi para ibalik ang yaman, kundi para iligtas ang huling piraso ng pagkatao ko bago ako tuluyang lamunin ng dilim. Ang hirap palang maglinis ng dumi ng ibang tao habang ang sarili mong dumi ay hindi mo mahugasan. Isang hapon, habang naglalaba ako sa batis, tinitingnan ko yung bula ng sabon. Alam nyo ba yung sabong panlaba na bar? Yung puti? Yung perla? Yun ang gamit ko. Ang bango niya, amoy malinis, amoy sanggol. Pero sa tuwing tumatama yung bula sa mga sugat sa daliri ko, humahapdi. At sa bawat hapdi, naaalala ko yung mga gabing suot ko, yung mga mamahaling alahas na bigay ni Sir. Ang daling magkunwari kapag mayaman ka. Pero kapag mahirap ka na, pati ang paghinga mo, parang may utang ka sa mundo. Pag-uwi ko sa kubo bitbit ang palanggana ng basang damit, nakita ko si Bong. Nakaupo siya sa papag. Hawak ang isang kulay kape na envelope. Nanlamig ako. Yun yung envelope na itinago ko sa ilalim ng mga lumang damit sa sako. Cherry, tawag niya. Hindi siya nakatingin sa akin. Nakatitig lang siya sa mga papel sa loob. Ano to? Dahan-dahan kong ibinaba ang palanggana. Narinig ko ang pagbagsak ng tubig sa lupa. Plok, plok. Parang tunog ng luha na hindi ko mailabas. Sulat yan mula sa kumpanya sa abroad. Mahina akong sagot. Alam ko. Marunong akong magbasa, Cherry. Kahit hindi ako nakatapos, naiintindihan ko ang salitang legal action at illegal transfer of funds. At ang pangalan mo, nakasulat dito kasama ang pangalan ng amo mong lalaki. Tumayo siya. Sa liwanag ng papalubog na araw na tumatagos sa mga siwang ng kawayan, nakita ko ang mukha ni Bong. Hindi siya galit. Mas masakit pa sa galit. Mukha siyang taong namatayan ng pag-asa. Bong, hayaan mong magpaliwanag ako. Magpaliwanag? Alin ang ipapaliwanag mo? Na yung perang pinang-tiles natin sa mansyon, yung perang ibinili natin ng truck, ay galing sa panloloko? Na habang nagpapakamatay ako dito sa pag-aalaga sa mga bata, ikaw pala doon ay kabit ng amo mo? Ang salitang kabit. Paglabas sa bibig ni Bong parang naging totoong kutsilyo. Tumama sa dibdib ko. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Ginawa ko yun para sa inyo. Sigaw ko. Yun ang huling sandata ko. Ang idahilan sila. Ayoko nang maghirap tayo. Ayoko nang makita kayong nagtitiis. Nakita mo naman, di ba? Naging masaya tayo. Nakakain tayo ng masarap. Masaya? Lumapit siya sa akin. Naamoy ko ang pawis niya. Ang amoy ng hirap na marangal. Cherry, masaya ako kahit tuyo ang ulam natin. Basta alam kong galing yun sa malinis na paraan. Pero ito, ang bahay na to, pati itong kubong tinitirhan natin ngayon. Parang amoy bulok dahil sa ginawa mo. Kinuha niya ang sako ng mga damit niya. Mabilis. Walang pasubali. Saan ka pupunta? Habol ko sa kanya. Hindi ko alam. Pero hindi ko kayang tumingin sa iyo ngayon, Cherry. Sa tuwing tinitingnan kita, hindi ko na nakikita yung Cherry na pinakasalan ko. Ang nakikita ko na lang ay yung babaeng pumatol sa mayaman para lang sa pera. Bong, patawarin mo ako. Lumuhod ako sa lupa. Napakapit ako sa binti niya. Ang dumi ng kamay ko, punong-puno ng bula ng sabon at putik. Nadungisan ko ang pantalon niya. Huwag mo kaming iwan. Please. Binawi niya ang binti niya. Hindi niya ako tinulungang tumayo. Hindi ko kayo iiwan. Magpapadala ako para sa mga bata. Pero sa'yo? Hindi ko alam, Cherry. Hindi ko alam kung kaya ko pang matulog sa tabi mo
nang hindi naiisip na may ibang lalaking humawak sa'yo kapalit ng mga tiles na yon. Lumakad siya palayo. Pinanood ko ang likod niya habang papalayo siya sa gitna ng palayan. Ang dilim na. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang malakas na iyak ng mga anak ko sa loob ng kubo. Narinig pala nila ang lahat. Doon ko natanto ang tunay na kahulugan ng fade to black. Hindi yun yung sa pelikula na nagdidilim ang screen. Yun yung sandali na ang lahat ng liwanag sa buhay mo, ang tiwala ng asawa mo, ang respeto ng mga anak mo, ay unti-unting namamatay hanggang sa wala ka nang makita, kundi ang sarili mong kadiliman. Napatingin ako sa palad ko. May natitira pang bula ng sabon. Hinipan ko yon. Naglaho. Parang yung yaman ko. Parang yung pamilya ko. Tanga ko. 'Di ba? Akala ko, pera ang magliligtas sa amin. Pero pera rin pala ang papatay sa kung anong meron kami. Sa gabing yun, natulog ako sa papag na mag-isa. Ang lamig ng kawayan ay ramdam na ramdam ko sa likod ko. At sa bawat pagpikit ko, hindi na si Madam ang nakikita ko. Hindi na rin si Sir. Ang nakikita ko na lang ay ang mukha ni Bong nung huling beses niya akong tiningnan. Yung tingin na nagsasabing, "Sayang ka, Cherry. Sayang tayo." Lumipas ang 1 buwan na wala si Bong. Ang bawat araw ay parang 1 taon. Ang pagkilos ko ay parang robot. Laba, sampay, hatid ng damit, luto para sa mga bata. Ang mga anak ko, hindi sila kumikibo. Yung panganay ko, si Justin, hindi na ako tinitingnan sa mata. Alam ko na intindihan niya ang lahat. Isang gabi, nakita ko siyang nakatitig sa litrato namin nung nasa mansyon pa kami. "Nay," tawag niya. "Totoo ba yung sabi ni tatay? Na naging masama kang babae sa abroad?" Gusto kong magsinungaling. Gusto kong sabihing nagkamali lang ang tatay niya. Pero nung makita ko ang linis ng mga mata ng anak ko, hindi ko kaya. Hindi ko kayang dagdagan pa ang dumi. "Nagkamali si Nanay, Justin," bulong ko. "Akala ko kasi, kapag may pera tayo, magiging masaya na tayo. Hindi ko alam na may mas mahalaga pa pala sa pera." "Bakit hindi ka na lang nagstay nakatulong lang, Nay? Okay lang naman sa amin kahit wala tayong malaking TV, basta nandito ka lang." Doon ako gumuho. Ang bata mas matalino pa sa akin. Ang bata mas alam ang halaga ng katotohanan kaysa sa akin na nakatapos ng high school at nakarating ng ibang bansa. Isang hapon may dumating na sasakyan sa tapat ng kubo namin. Isang itim na SUV. Kinabahan ako. Akala ko pulis na. Pero nung bumaba ang bintana, nakita ko ang isang pamilyar na mukha. Si Presi. Ang kasamahan ko sa abroad na naging saksi sa lahat ng kalokohan namin ni Sir. "Cherry," tawag niya. Bumaba siya ng sasakyan. Nakabihis siya ng maayos, amoy mamahalin. "Nabalitaan ko ang nangyari sa iyo. Pinahanap kita." "Anong ginagawa mo rito, Presi?" "Pinapasabi ni Sir, gusto kanyang tulungan. Alam niyang naghihirap ka. Pinapabigay niya to." Inabutan niya ako ng isang makapal na sobre. Alam ko ang laman nun. Pera. Maraming pera. Marahil sapat para mabayaran ang utang namin, sapat para makuha uli ang hardware, sapat para bumalik sa mansyon. Tiningnan ko ang sobre. Pagkatapos, tiningnan ko ang kubo ko. Tiningnan ko ang mga anak ko na nakasilip sa bintana. Naramdaman ko yung biglang pagkasuklam. Hindi kay Presi, kundi sa sarili ko. Na hanggang ngayon, iniisip pa rin nila na mabibili ako ng pera. Na hanggang ngayon, iniisip nila na ang solusyon sa lahat ng sakit na idinulot ko ay ang mga papel na yan na may mukha ng mga presidente. "Ibalik mo yan sa kanya, Presi.
sabi ko. Ang boses ko, buo. Walang panginginig. Ano? Cherry, magpapakamatay ka ba sa hirap dito? Tingnan mo ang paligid mo. Malulunod ka sa putik dito. Mas gusto ko na ang putik na to, Presi. Kahit mahirap, nakakahinga ako. Sabihin mo kay Sir, salamat sa lahat. Pero tapos na ako sa pagiging anino. Tapos na ako sa pagiging gamit. Umalis si Presi na galit. Pinaharurot niya ang sasakyan, nag-iwan ng alikabok sa harap ko. Nung mawala na ang sasakyan, naramdaman ko ang isang kakaibang gaan sa dibdib ko. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakagawa ako ng tamang desisyon. Isang desisyon na hindi pera ang naging basehan. Pumasok ako sa loob ng kubo. Lumapit sa akin si Justin. Nay, bakit hindi mo tinanggap yung pera? Sabi ni Tita Presi, madami daw yon. Niyakap ko ang anak ko. Ang amoy niya ay amoy araw, amoy laro, amoy katotohanan. Kasi Justin, ayaw na ni nanay na maging marumi. Gusto ko, kapag kumain tayo ng tuyo, alam nating galing yun sa pagod ko sa paglalaba. Okay lang ba yun sa'yo? Tumango ang anak ko at yumakap ng mahigpit. Opo, Nay. Mas gusto ko yung amoy mo ngayon kaysa nung galing ka sa airport. Napaiyak ako. Ngayon ko lang napagtanto. Ang yaman, hindi pala yun yung nasa bangko. Ang yaman, yun pala yung kaya mong yakapin ang anak mo nang walang itinatago. Pero ang tanong, babalik pa ba si Bong? O sapat na bang maging malinis ako para sa mga anak ko kahit habang buhay akong mag-isa? Lumipas ang 6 na buwan. Ang mga sugat ko sa kamay ay naging kalyo na. Hindi na ako nasasaktan kapag humahawak ng mainit na tubig o matapang na sabon. Nasanay na ang katawan ko sa hirap. Isang gabi, umuulan ng malakas. Hindi bagyo, pero malakas na buhos na nagpapatunog sa aming bubong na nipa. Nakaupo ako sa tapat ng pintuan, pinapanood ang patak ng ulan. May aninong lumitaw sa dulo ng daan. Isang lalaking may bitbit na bag. Tumigil ang tibok ng puso ko. Kilala ko ang lakad na yon. Kahit madilim, kahit maulan, kilala ko siya. Si Bong. Huminto siya sa tapat ng kubo. Basang-basa siya. Tiningnan niya ako. Matagal. Parang sinusuri kung ako pa rin ba yung Cherry na iniwan niya. Bakit ka bumalik? Tanong ko. Hindi ako lumapit. Natatakot ako na baka panaginip lang to. Nabalitaan ko yung tungkol sa sobre ni Presi. Sabi niya. Ang boses niya, paos. Sabi ni Justin, tinanggihan mo raw. Tinanggihan ko dahil ayoko na, Bong. Ayoko na ng buhay na yon. Lumapit siya. Umakyat siya sa maliit naming hagdan. Pumasok siya sa loob at ibinaba ang bag niya. Naamoy ko uli siya. Amoy ulan, amoy pagod, amoy asawa. 6 na buwan akong nagtrabaho sa construction sa Maynila, Cherry. Gabi-gabi, tinitingnan ko yung mga building na itinatayo namin. Ang gaganda. Ang kikinang. Pero sa tuwing titingnan ko yung mga semento, naaalala ko yung hardware natin. Naaalala ko yung pagkakamali natin. Patawarin mo ako, Bong. Kung pwede ko lang ibalik. Hindi na natin maibabalik ang nakaraan, Cherry. Pero nung nalaman kong tinanggihan mo yung pera ni Sir, doon ko napagtanto na baka may pag-asa pa. Hinawakan niya ang kamay ko. Tiningnan niya ang mga kalyo ko. Ang mga sugat na tuyo na. Ang pangit na ng kamay mo, biro niya. Pero may luha sa mga mata niya. Para sa'yo at sa mga bata, Tubong, marangal na to, papati, sagot ko. Niyakap niya ako. Isang yakap na hindi katulad ng mga yakap ni Sir na puno ng pagnanasa. Ang yakap ni Bong ay puno ng kapatawaran. Isang yakap na nagsasabing handa siyang makipagsapalaran uli sa akin. Kahit wala na kaming mansyon. Kahit wala na kaming truck.
Magsisimula tayo uli, Cherry. Mula sa putik. Pero sa pagkakataong ito, sisiguraduhin nating ang pundasyon natin ay hindi nagaling sa nakaw. Sa gabing yon, habang umuulan sa labas, naramdaman ko ang tunay na kapayapaan. Wala na ang takot. Wala na ang mga lihim. Nakalipas ang 5 taon, hindi kami yumaman uli. Pero nakatira na kami sa isang maliit na bahay na gawa sa semento. Simple lang. 2 kwarto, isang maliit na sala. Pero bawat hollow block nito, bawat sako ng semento, ay pinaghirapan namin ni Bong. Siya sa construction, ako sa paglalaba at pagtitinda ng kakanin. Ang mga anak ko ay nag-aaral na. Si Justin, scholar na ngayon sa kolehiyo. Minsan, kapag naglalakad ako sa palengke, nakakakita pa rin ako ng mga balikbayan box. Nakakaamoy pa rin ako ng mga pabangong galing abroad. Pero hindi na ako naiinggit. Hindi na ako nalulungkot. Nalaman ko na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa kintab ng chandelier o sa laki ng hardware store. Ang tunay na yaman ay yung kaya mong tumingin sa salamin sa umaga at makilala ang taong nakatingin sa'yo. Hindi ko masasabing perpekto na ang buhay namin. May mga araw pa rin nakapos kami. May mga araw na naaalala ko pa rin yung mga pagkakamali ko at nakakaramdam ako ng pait. Pero sa bawat hapdi ng kalyo sa kamay ko, naaalala ko na ako ay buhay. Na ako ay malaya. Minsan, bago ako matulog, tinatanong ko ang sarili ko. Pagsisisi ba talaga to? O nasanay lang ako sa hirap? Pero kapag naramdaman ko ang kamay ni Bong na humahawak sa akin sa dilim, at narinig ko ang mahinang hilik ng mga anak ko sa kabilang kwarto, alam ko ang sagot. Hindi ito tungkol sa hirap o yaman. Tungkol ito sa pagpili. Pinili kong maging totoo kaysa maging mayaman. Pinili kong maging ina kaysa maging kabit. Sa inyong nakikinig, alam kong marami sa inyo ang nagtitiis sa abroad. Marami sa inyo ang nakakaranas ng pang-aapi ng mga amo. Marami sa inyo ang natutukso sa madaling daan para lang maiahon ang pamilya. Hindi ko kayo huhusgahan. Dahil nandoon din ako. Alam ko ang pakiramdam ng gutom sa atensyon at gutom sa ginhawa. Pero itatanong ko sa inyo ang huling bagay na itinanong ko sa sarili ko nung gabing iniwan ko ang mansyon. Pagkatapos ng lahat ng yaman, pagkatapos ng lahat ng ginto, kapag tinanggal ang lahat ng yan, sino ang matitira sa harap ng salamin? Kaya mo bang mahalin ang taong yon? Ako. Ngayon ko lang natutunang mahalin ang sarili ko. Kahit magaspang ang kamay ko, kahit mahirap lang ako. Dahil sa wakas, wala na akong itinatago. Sa wakas, malinis na ang amoy ko.